Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na town with evidence. Ako po, bloodbath ba ang gusto nyo? Sisimulan na ni VP Sara. Madriaga, kung akala mo hindi ka tutuhanin ni VP Sara ngayong araw na to kabibig, nagsampa, kinasuhan ni VP Sara si Madriaga ng perjury. O yan ang dapat VP Sara. Wag kang magpaapi-api. Simulan mo na. Ngayon na ang tamang panahon para ipakilala mo yung pagkamaldita mo. 'Di ba sabi ni Kitty, mas maldita yung ate ko. Yung tatay ko madaling maawa pero yung ate ko naku maldita 'yan. O 'yan. Ito yung hinahanap namin BP Sara na yung mga tao na niyurakan kayo, isa-isahin mo na yan sila. Kasuhan mo na sila at simulan mo yan kay Madriaga. Ewan ko nga kung sino tong Ramil Madriaga, bigla na lang lumutang na wala man lang, sino ba yan mga kabibig? O eto kabibig ha, ngayong araw na to, kung akala nyo si BP Sara ay walang pakialam, na naku, nagmamasid na yan at kanyang dapat, ito ngayong araw na to, si BP Sara nagpunta at nagkaso kay Ramil Madriaga. Tatagig ito ha. Ito ang kanyang statement mga kabibig kay VP Sara. Ito. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes tulad na Arturo Las Cañas at Edgar Matubato. Kung noon pa lamang ay kwestiyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana nagamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. Dapat, yun nga eh. Dapat noon pa kinasuhan si Trillanes. 'Di ba? Itong si Arturo Las Cañas at Edgar Matubato. Pero sino bang mag-aakala na ganito ka-traidor siya na BBM? Inamin ni Boyeng Rimulya na nag-usap si Trillanes, si Nicolas Torre, at kung sino pang kasama na tungkol sa ICC. And I'm sure alam ni BBM ito. Hindi naman pinanganak si BBM ng late ng pag-iisip, 'di ba? So alam ni BBM lahat ng galawan ng mga alam niyo na, kakonsaba, kasabwat. Nakikita rin natin na tila inuulit na naman sa House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Si Madriaga isang akusado sa kasong pagdukot, nagpanggap na campaign supporter at mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Scammer pala itong si Madriaga at nangunguha pa pala ito ng mga tao at nagpanggap-panggap pa pala ito na campaign supporter. Uy, suplanado pala ni Madriaga. 'Di ba? Dahil dito ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaaring hayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado na si Attorney Paulo Panelo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kasong ito. Salamat, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Yan, VP Sara. Yan. Ipatikim mo kay Madriaga na hindi mo siya uurungan. Ipatikim mo kay Madriaga ang bangis ng isang Duterte. Di ba? Kung akala kasi nila ay si Sara, wala yan, hindi yan mga kaso. Ngayon, naintindihan na VP Sara. Kung sana noon ay kinasuhan na niya si Trillanes, hindi sana iyon magagamit ng ICC. Pero ngayon, alam na niya ang strategiya nila, ginagamit naman ko naman ulit ang strategiya nila para anong tawag dito? Anong tawag ang mga Duterte, lalo na si BP Sara kasi sinabi naman ng mga ilang kongresista diyan sa House of sa Justice Committee na si Madriaga kailangan daw magkaroon ng security. Inubo na lang ako. Sabi nga ni Ridon, di ba? Si Terry Ridon, sabi nila, ang kailangan na si Madriaga. Ay nako. So ito ang kaganapan kay nakabibig ni VP Sara.
Yan. Yan ka. Thank you, ma'am. Short statement lang, VP. Ayaw yung magsalita. Konti lang, ma'am. Reaction lang po sa house. Ayun ha. Oh. Ano ang komento ng mga tao dito ha? Ayaw magpa-interview kasi katangahan naman ang isasagot. Ano ba? Bakit din niya kasuhan din si Trillanes? Sabi ng PR team niya, mag-white ka ma'am, kalma lang po If kaya, iyak po kayo. Mga taong mga bashers, mga trolls. Ano pa? Natin mga kabibig. Ano pa nangyari? In fairness si BP Sara, talagang, kung akala niyo, maano ako sa inyo, hindi. Ito. Yan. Dumating na si BP Sara. Morning, ma'am. Good morning. Ma'am, interview pa ma'am. Makisulog din red konti lang. Attorney Paolo na lang. Magsalita. Kayo, ma'am. Opo. Kahit konti lang. Kahit konti lang, ma'am, later. Para saan lang itong mobile ninyo. Huwag ka na magpa-interview BP Sara. Huwag pa rin ang need siya. I-twist yung story. Huwag na. Ito may masasampulan na. Laban lang VP Inday Sara para sa Pilipino at sa bayan. Inday, ganyan dapat kasuhan mo ang mga kalaban mo para hindi sila namimihasa. Bawal na ang bait-baitan ngayon dahil kung ma-impeach ka, sino pa ang mag-aahon sa Pilipinas? Pulong basta they are not smart and strong as you are. So ikaw dapat ang mauna maging presidente sa iyong tatlo. So please, lumaban ka ng ngipin sa ngipin. Tingnan mo si PRRD sa sobrang bait niya sa mga kalaban niya, particularly kay Trilling, nakulong siya sa tuloy sa ICC. Parang natuto na si VP Sara kasi base sa kanyang statement, kung dapat sana noon pa kanilang kinasuhan si Trillanes, sila Scania at Matubato. Dapat sana hindi yung magamit ng ng ICC yung mga statement nila, di ba? So natuto na si VP Sara. Ngayon ay pinapakita na VP Sara na palaban na siya. Imbes na mapaaga ang pardon ni Madariaga, ma-extend pa. Boyeng promise Madariaga an early out, pero once na may pending case ka habang convicted, hindi ka makakwalify for an early release. Sayang lahat ng GCTA na pinaghihirapan niya sa kulong. Ano yun? Ganda talaga ng VP namin. Maging presidente namin. Excited na ako to vote for her as President Go Sara. You are the best, my future President Inday Sara. Kahit ano ang direksyon ng impeachment ng VP, isa lang ang sigurado na manggaling sa kampo ng Duterte or PDP ang susunod na presidente at managot ang dapat managot. Of course, mga kabibig. For example, may impeach VP Sara, maghahanap din sila ng papalit kay VP Sara at yan, sa tulong ni VP Sara, mananalo din yan. Tama yan, VP, dahil sinira nila ang dangal mo, at alam ng taong bayan na wala kang kasalanan, alam din ng Diyos, yan, napakabuti mong tao, VP. Ikaw lang ang pag-asa ng bawat mamayang Pilipino. Laban po, VP, ay laban ng mamayang Pilipino. Yan, kabibig ha? Yun ang komento ng ating mga netizen at talagang suportado nila si VP Sara. Ito na ang tatawag, nagsimula na ang bloodbath. Alerty, exciting to kabibig. Pero balikan natin ang statement ni VP Sara. Nasaan ba yon? Ang statement ni VP Sara, nasaan ba yun? Ito alakihan natin ha. Ito yung statement. Dito pa lang nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Law laban kay ating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes tulad ni na Arturo Las Cañas at Edgar Matubato. Kung noon pa lamang ay kwestiyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana nagamit sa ICC ang mga ito laban sa ating Pangulo. So parang naka-reflect na si VP Sara na sana noon pa, inaksyonan na natin to. Si Papa kasi, parang dinedma na niya si Trillanes, parang sabi ni PRR na, hayaan mo si Trillanes, ganun talaga ang buhay niya. Mahilig talaga yung mamikon, huwag nyo nang didmay. Ngayon, ang nangyari. So nakita na ni VP Sara kung gaano ka-importante pala yung kasuhan ang mga taong gumagawa ng kasinungalingan laban sa kanila. Diba? Ngayon, Ramil Madriaga, ikaw ang nauna. Sample na yan.
bloodbath nagsisimula na. Handa ka na ba, Ramil Madriaga, sa kung ano ang mangyari sa'yo? Oy, yan ka bibig ha. Grabe naman mga ibang tao. Yung ibang tao, suportado si VP Sara. Yung ibang tao, sige VP, kasuhan mo yan. Para hindi na yan makalabas. O, ito ha, makinig tayo sa isang reaction video ng isang vlogger na kung ano ang kanyang reaction din hinggil sa ginawa ni VP Sara. Ako, sang-ayon ako, para magkaalaman talaga. Perjury talaga ha. Ito na. Nag-umpisa na siya. Yung mga buhaya, yung mga kasabwat ng gumagawang kwento para siraan si VP Sara. Yan na, ito na talaga ang simula. Magkakaalaman na. Ayon po dito sa balita ngayon, VP Sara Duterte nagsampa na ng perjury complaint laban kay Ramil Madriaga sa Taguig. Dumating si Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig upang formal na magsampa ng perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Kasama niya sa paghain ng reklamo ang kanyang legal counsel sa na si Attorney Paulo Panelo Jr. Ang paghain ng kaso ay kasunod ng mga aligasyon inilabas ni Madriaga na naging bahagi ng mga diskusyon at kontrobersya na may kaugnayan sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Grabe, paniwalang-paniwala agad sila dito kay Madriaga. Ano kayang dahilan? Bakit dito sila naniniwala kay Madriaga? Pero doon sa 18 ex-Marine, mga bayani nating sundalo na kung saan binuking lang naman nila kung sino-sino yung nakatanggap ng mali-maletang pera. Pero dito kay Madriaga, naniniwala sila. Matatandaang si Ramil Madriaga ay lumutang bilang isa sa mga individual na naglabas ng apidabit na naglalaman ng mga paratang laban kay VP Sara Duterte. Ang kanyang mga pahayag ay naging bahagi ng diskusyon sa politika at ginamit ng ilang grupo bilang posibleng ebidensya sa mga usaping kaugnay ng impeachment. Talaga lang ha. Gayunman, iginiit ng kampo ng Vice Presidente na walang katotohanan ang mga paratang at umano'y naglalaman ng maling impormasyon ang affidavit na inilahad ni Madriaga. Nung umpisa pa lang may mga nasilip na po dyan na mukhang may mali dyan sa affidavit ni Madriaga. Pero itong mga atat na mapa-impeach si VP Sara, paniwalang paniwala. Bakit kaya? Dahil dito, nagpasya si VP Sara na magsampa ng perjury complaint, isang kasong kriminal na tumutukoy sa paggawa ng sinumpaang pahayag na naglalaman ng kasinungalingan sa isang opisyal na dokumento o affidavit. Tama lang yan, hindi dapat hayaan na magkakaroon ng ganyan, gumagawa-gawa ng kwento, tapos ang bilis naniniwala tong mga congressman na gusto maipa-impeach si VP Sara, pero doon sa mas malupit talaga na lumantad para ibuking yung mga korap na politiko, pameme sila. Puro na lang kayo VP Sara. Puro na lang kayo Duterte. Bandang huli, lalong lilinaw sa isipan ng taong bayan na itong ginagawa nyo ay paninira lang. Puro kayo VP Sara confidential fund. Maraming mga nakatanggap ng mas malaking confidential fund dyan, hindi nyo inaalam. May mga issue ngayon na mas matinding korupsyon, hindi nyo tinutukan. Halatang halata na ang galawan nyo dyan. Kaya pansin nyo, yung dating pumirma para mapa-impeach si VP Sara, yung ibang congressman na pumirma noon, mukhang ayaw na ngayon. So, ayon dito sa nag-comment sa ginawa po ngayon ni VP Sara Duterte, sabi ni Marianette Salve, yan ang gusto kong presidente. Matapang, good job VP Sara Duterte. O tingnan, suportado siya ng mga netizens. Sabi ni So yun, kabibig nga, maraming sumusuporta ngayon sa ginawa ni VP Sara. Ito yung hinahanap namin na VP Sara na matapang. Ito na yata ang simula ng tatawag na bloodbath. O, di ba? Gusto namin to. Sana hindi lang si Ramil Madriaga, sana marami pa. Yung mga vloggers na siniraan si VP Sara, yung puri ni VP Sara sinira talaga, yung iba pang mga politiko na sinira ang pagkatao ni VP Sara. Sana sampulan din ni VP Sara, no? Pero darating tayo dyan sa tamang panahon. Itong ginawa ni VP Sara kay Ramil Madriaga, sample pa lang to. Oh. Marami pa yan. Maghihintay tayo sa tamang panahon. Sabi nga nila, ang karma hindi minamadali. Hinay-hinay yan. Para one impact, boom, sakit pala. Yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan at sa ating mga OFW sa Middle East. Kumusta po kayo? Sabi ni BBM, magtago muna kayo.
Yun ha, yun ang advice ni BBM, maghanap kayo ng safe place. Yan ba talaga? Grabe naman yung presidente natin. Parang sinasabi niya, bahala kayo dyan, basta maghanap kayo ng safe place. Mas inuna pa niya ang remittances. Wow, grabe ha. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Iniisip ni BBM mga remittances sa mga OFW natin. Tapos yung safety nila, parang sinabihan lang, maghanap lang kayo ng safe place ha. BBM, grabe ka naman. Grabe.